Hello everyone! Dito na naman ako sa aking sisiw area, sa aming sisiw area. Ayan o, leto na, dalawa na yung makeshift na brooder na ginawa ko. Tapos ito yung baga, ano to, refurbish. Dating ano yan dating holding stall. Ginawa ko na lang din brooder. Tingnan natin yung mga sisiw. So, heto, ang mga radio chicks. Radio chicks. Saan na ba kayo? Yan, dalawa yan. Pares yan, lalaki, babae. Ayan. Buti, nakapagpalabas ng pares. Babae, lalaki. Galing, no? Ito, babaeng-babae talaga na. Kulay babae, no? Yan, no? Kulay babae na yan, no? Yung isa lalaki talaga. Walang kawala ito. Lalaki. Mailap! Mailap. Out of 16 na eggs, 4 ang napisa. 2 yung natira. Yung 2 kasi mahina. Nung sisiw pa sila. Yan, ito yung 2 natira. Pares. Galing, buti na lang pares. At ito naman yung aming mga pure Mount Banahaw butchers. Wala pang ilaw kasi maaga pa. Kapag umaga hindi ko na iniilawan kasi mainit naman dito sa lugar na to eh. Maalinsangan. Ayan. So napaka-healthy oh. Magpasikat kayo dito sa video. Dali. Dali na. Ayan sila. Ganyan sila kabubulas. Ano pa lang to? 6 days. 6 days pa lang sila. Oh. 6 days pero ganyan nakalalaki. Oh. Oh, galaw. Natulala sa sa ilaw ng camera. Ayan sila oh. Ito yung mga paa, ang gaganda ng paa. Oh. Healthy, walang balikong paa. Yan, habol nila insekto. May nakapasok na insekto. Yari ang mga insekto sa kanila pag nakakapasok dyan. Cute, no? Ito babae to. Sa kulay nito, babae to. Ano ko lang hula ko lang yan. Pero, ayon sa experience, parang malamang sa malamang babae yan. Ito naman, malamang sa malamang, ito, lalaki. Yan. Malamang sa malamang lalaki yan. Yun yung nasa sulok. Tsaka to. Hula lang. Di pa sure yan. So, tignan natin yung mga parents nila. So, everyone, nandito na tayo sa lair ng mga butchers. Actually, butcher din to. So, butcher. Si Scarface. Butcher din yan. Mount Banahaw. Pure butcher. Yan. Pure butcher yan Tapos, eto yung parents ng mga sisiw. Ayan. Pure Mount Banahaw Butcher. Ito yung nanay. May itlog na naman. Yun, nilaglag nila yung dami egg. Ayun. Meron na naman siyang itlog. So, second batch na yun. Second batch of eggs na naman. So yung mga first batch ay na apat lang kasi akala namin maglilimlim Di namin pina-incubate yung mga unang itlog. Pero ngayon, every week na harvest niyan. Kahit 3 lang o 2, pa-incubate na kaagad para hindi nasasayang yung mga itlog. Mataas yung hatching rate ng mga bagong itlog. Yan bumaba. So ayan sila pag walang obstacle ng cage ng kanilang breeding pen. Ganyan ang itsura nila. Yung babae maganda yung katawan nito. Solid ang body. Tapos healthy, mapula ang mukha. Ganun din yung ating yung broodcock natin. Ayan. Actually bull stag pa lang to. Brood stag pa lang. Straight comb, typical butcher.
lemon ang kulay, tapos may white streamer. Yung paa niya, ito yellow ang paa. Yellow or white ang butchers. Tapos straight comb, medium station. Yan, ganyan yung mga katangian ng butchers. Mayabang din, no? Ito mabait to, mabait tong butcher na to. Hindi yan salbahing manok. Napakabait. Yan sila. Mount Banahaw line. From Kuya Renz. Tapos yung ibang mga nakaset naman natin. Eto. Syempre LDT Lancy Gray. Nakaset na siya ulit kay GG. Eto old line gray ng mga tsuhin ko to. Super old line. Actually siya old na siya. 8 years old. 8 years old. Yan, napakatanda na pala niyan. 8 years old na siya. O, imagine, 8 years old na yan. Sila yung last batch ng mga grays na natira. Dalawa to, yung isa, napunta rin sa akin yung isa, tapos pinairam ko sa mga pinsan kasi di na rin siya nag-itlog. Ito na yung pinaka last sa mga batch ng grays nila. GG Gray ang tawag nila. Kaya GG Great Gray. Ito Lancy Gray. Dito namin pinair para buhayin ulit yung old line. Pero hindi na siya pwedeng ibalik sa inahin kasi nga matanda na. Ma-maximize na lang yung kung ano yung kaya niya. Actually meron na siyang 2 itlog. So parang kukuha lang ng remnants nung dugo niya. Parang remembrance ba? Hindi nila naituloy mabuti dahil sa nag-retire na silang magpalahi. Yung isang tsuhin na lang na nasa bundok ang nakapag tuloy ng mga yan. Pogi, no? Tingnan pa natin yung iba. So next, nating titignan na pair itong aming promising lemons. Hanggang ngayon yung mga lemon pa rin talaga, sumasabay pa rin sa panahon. Hindi sila nawala sa uso. Parang nakalimutan lang sila ng ibang mga breeders dahil sa mga sweaters, pero di pa rin sila natinag. Lemons are here to stay. Hindi ba mag-i-stay yan? Napakaganda niyan, no? Matindig niyan. Si Chappy. Lemon, yellow-legged hatch yung broodstag. Yung inahin, yun, Batchoy lemon. Pure Batchoy lemon. Kaso masyado pang pulit. Nilagay ko na para magkakilanlan na. Magkasundo naman. Wala pa silang itlog. Matagal na sila nandyan pero wala pa silang itlog. Hindi pa talaga yung pulit. Hindi pa ready. Pero mare-ready din yan. Hayaan lang yan dyan. Hindi naman siya nalolosyang yun. Kasi gentle naman si Chappy. Gentle. Kagwapong lemon nito. Galing to sa Tootsie Roll. Kung nagwa-wonder kayo kung ano yung Tootsie Roll, search nyo na lang. Tootsie Roll GF. Yan ang itsura niya. Medium station. Yan. So next, ang kanilang kapitbahay. Hindi na natin bubuksan yung pinto kasi mabubulabog yung dalawang yan dahil si Lucky ay napakailap. Sweater to sweater. Yan sila, Golden Boy cross ng red na 5K. Ganda, no? Kaso na si
Agent Orange, yung brood stag na yan. Tuyot na yung balahibo. Manunulip na yan. Tawag sa amin sa Kapampangan eh. Manunulip. Yung magtatanggal na ng mga lumang balahibo. Pero hindi siya magpupulugon. Parang paisa-isa lang. Hanggang sa mabuo lang yung kanyang mga lumang balahibo. So kung lapitan yung ano yung pulet eh. Cover sa buntot. Ayan, yan si Lucky. She's so lucky. Hindi ko na binuksan yung ano kasi mabubulabog lang sila sa roost eh. Okay na yan. Ayun, yun si Lucky. Ayun. Mapula yung mukha niya. Mula nung galing yan sa ano, sa LDI seminar. Napanulunan ko yan. Si Lucky. Si Chappy naman, yung lemon kanina, napanalunan naman ni Aling Mima yun. Ayun, iba na ano. Napanalunan ni Aling Mima yun, si Chappy. Sa Thunderbird naman. Ito si Lucky. Kaya pinangalanan na Lucky dahil pinanalunan niya. Lucky siya, Lucky. So yan ang mga sets. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Alam.